Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH, and ayan nga, may mai-impeach. So, sobrang init niyan sa social media ngayon, no, mga kababayan. And ito nga, di ba, ang sabi, nasa 215 po yung total na mga congressman natin ang pumirma, no, para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. And kanina ang sabi, mga nasa 245 na yung total, no. And ito ang mga kababayan ang nakakapagtaka. Yan, nababasa nyo, ang sabi dyan, no, 41 of 60 representatives from Mindanao signed the impeachment complaint versus Vice President Sara Duterte. Di ba, baluarte nyo yan? Sabi nyo, malakas kayo dyan. Ano to? Ano to? Kala ko ba solid kayo dyan? Pinagmamayabang, baluarte ko to. So, basahin natin mga kababayan, ha? Article of impeachment were approved during the House plenary Wednesday and transmitted to the Senate on the same day, just before both chambers adjourned for the election campaign. A total of 215 out of 306 members of the House voted for impeachment, higher than the 1/3 requirement for the complaint to be transmitted to the Senate for trial. So, 215 yung initial. And then, kanina nga po, may nagpahabol. Mga 30 po ata na congressman ang nagpahabol, ang pumirma. So, parang mga nasa 245. Pero, ang pagkakaalam ko, mga kababayan, kung ano yung napasa, yun lang yun. So, yung 30 na pahabol, yun po yung mga out of the country, yung mga may sakit, na hindi naka-attend nung mismong araw, no, na pumirma sila. At dinala nga sa Senate yung impeachment. Kumbaga, yung inakyat sa Senate para po sa impeachment ni Vice President Sara. So, tuloy ko mga kababayan, na a guilty verdict will mean Duterte's removal as Vice President and ineligibility to hold any public office. The Vice President has declared she will run for President in May 2028. She was the running mate of then candidate President Ferdinand Marcos Jr. in the May 2022 presidential election. So, matatandaan nyo, nabanggit niya na nagpaplano. No, hindi niya totally sinabing tatakbo siya, pero may plano siyang tumakbo sa pagka-presidente sa 2028. Grabe ang tibay ng sikmura, no? Grabe na nga yung ginawa mo, yung panluloko mo sa mga Pilipino, tas may bala ka pang tumakbo. Napakatigas naman ng mukha na yan. So, tuloy ko mga kababayan, na the following lawmakers from Mindanao signed the impeachment complaint. So, ito po yung mga pumirma, no? Ayan, ito po yung mga lawmakers na nasa Mindanao na pumirma para sa impeachment complaint. Ayan, kita nyo yan? Baluarte ko yan eh. Malakas ako dyan eh. Solid sa akin yan eh. Ano po ito? Ibig sabihin lang ba, itong mga taong to, wala nang tiwala sa inyo? Nabudol nyo? Ha? Hindi niyo pwedeng sabihin na nabayaran. Kasi fake news nga yung picture na ipinakakalat ng mga didimons eh. No, di ba dyan kayo magaling sa mga fake news? Pero kayo mismo, pag tinanong, wala kayong hindi nyo nakita, wala kayong maipaitang solid evidence. Ibig sabihin lang ba na itong mga to, wala nang tiwala sa mga Duterte? Mismong sila ha, na mga taga-rod sa lugar na yun. Wala na pong tiwala. Kahit mga sarili mong taga-lugar, sawa na sa inyo, sawa na sa mga kasinungalingan nyo, sa mga korupsyon nyo, sawang-sawa na. Diba? Baluarte nyo yan eh. Pero tingnan nyo naman, gaano kadami po ang mga lawmakers dyan sa Mindanao, ang pumirma para sa impeachment ni Sara. Kayo na po ang humusga, mga kababayan. Biruin mo, mga taga-lugar mo, mga kababayan mo. Ibig sabihin lang, wala na silang tiwala sa inyo.
Pagod na sila sa mga kasinungalingan nyo. Pagod na sila sa mga panlulokong ginagawa nyo sa mga Pilipino. So yan mga kababayan. Kita nyo 41. 41 po ang pumirma dyan sa tinatawag nilang baluarte nila. So yun lang mga kababayan, i-share natin ang video na ito. And kayo po, pabor ba kayo sa impeachment ni Vice President Sara? Kasi ako pabor na pabor. 'Di ba? If we're talking about accountability, transparency, dapat naman talaga, 'di ba? Karapatan natin bilang nagbabayad ng buwis na malaman kung saan napupunta yung pera ng bayan. Kung may magke-question na naman sa akin dyan na bakit si BBM hindi ko kini-question, mga kababayan, updated po ako sa mga ganap, no, ng Office of the President, ng presidente natin. Nakikita ko yung mga proyekto, nakikita ko saan napupunta yung pondo. Kay Sara, magtatanim, pupunta sa ganto, sa ganyan, tanim ulit, libreng sakay. Yung libreng sakay ng presidente, LRT, MRT, yung bus lane, kinikriticize nyo. Yung kay Sara, puring-pure. Yung pagtatanim ni Sara, puring-pure. Yung pagtulong ni PBBM sa mga magsasaka, Band-Aid solution, ang lalakas talaga ng mga hangin sa mga utak nyo. So yun mga kababayan, i-share natin ang video na ito, no? Para mas maraming kababayan natin ang makapanood at makaalam ng mga nangyayari sa ating bayan. So yun lamang, and maraming salamat sa inyo lahat.